Yun ang mga kababayan, bago patuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang gabi sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. At sa video na ito, pag-usapan natin yung sinabi ni SOG Boying Remulla na kulang sa ebidensya. Kaya inakyat nila o pinayagan nila yung ICC ang mag-imbestiga kay dating Pangulong Duterte. Grabe itong mga kababayan na inamin nitong si SOG Boying Remulla na wala naman talaga silang hawak na mga ebidensya. Kaya hinayaan na nila yung ICC yung maglitis kay dating Pangulong Duterte. Tama ba yun mga kababayan? O ito, basahin lang natin ito ha. O ito, sinabi Remulla sinasabing umatras ang Pilipinas sa pagsampa ng kaso laban kay Tatay Digong at hinayaan na lang ang ICC dahil kulang sa ebidensya. O, di ba mga kababayan? Kulang sa ebidensya. Tapos doon sa ICC, ang lakas ng loob nila na magsabi na sapat, no? Yung dahilan para makulong si dating Pangulong Duterte sa ICC. Kakapal ang mga mukha ng mga ito. Tapos ito pa mga kababayan, inamin ng Department of Justice, DOJ Secretary Boying Remulla na hirap silang magsampa ng reklamo laban kay dating Pangulong Duterte dahil sa kakulangan sa ebidensya. Kulang sa ebidensya. Samantalang yung anak mo, kumpleto sa ebidensya, hindi man lang gumulong yung kaso, hindi man lang tumagal mga kababayan. Napawalang sala kaagad. Yung anak ni SOG Boying Remulla nahulihan ng druga mga kababayan, yung pinatuyong dahon ng marijuana, na mga high grade marijuana mga kababayan. O yun, may ebidensya yun. Pero kaagad-agad pinawalang sala. Di ba? O ito pa mga kababayan, ayon kasi kay Remulla, maaring wala o kaya naman ay sinira ang mga ebidensya na makapagpatunay sana sa mga ginawang anomalya ng dating administrasyon. Kunwari na lang kayo na mayroong kayong mayroong mga ebidensya tapos nawala pala mga kababayan. Isang malaking kalokohan. Kaya nga itong si Senador-elect Rodante Marcolita mga kababayan naniniwala na talagang itong administrasyong ito, itong Marcos administrasyon na ito talaga ang may pakana para nga ikulong itong si dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Kasi nga kung hindi kumilos itong administrasyong ito, walang mangyayari. Hindi talaga makakapasok yung ICC mga kababayan. Hindi madala ng ICC sa dahig itong si dating Pangulong Duterte. Ito yung sinabi ni Remulla mga kababayan. No? Walang kahit isang police report. Wala kang eksena ng krimen. Wala kang ballistic. Wala kang DNA. Kailangan nating muling likhain at gawing muli ang pagbuo ng kaso. Hindi ito napakadali. Ayon kay Remulla. Gagawa na naman kayo ng kwento. Gagawa na naman kayo ng paraan para makahanap kayo ng mga sinasabi nyong ballistic, DNA, yung tawag nito mga kababayan, kung ano-ano pa. Yung maaring ibintang nyo kay dating Pangulong Duterte. Ang daming natuwa sa ginawa ni dating Pangulong Duterte. Alam natin na mayroong ayaw yung mga adik at yung may mga kamag-anak ng mga adik na napatay nga nung panahon ng war on drugs si dating Pangulong Duterte. At ayon pa kay Remulla mga kababayan, lahat ng pwedeng burahin ay nabura para hindi matuloy ang mga kaso, kaya naman umabot sa ICC. Di ba? Klarong-klaro mga kababayan na hindi ito aabot sa ICC kung hindi pinahintulutan ng administrasyon ni Marcos na ito. Si Marcos talaga ang may pakana nito. Ito yung sinabi ni Senador-elect Rodante Marcolita mga kababayan. Pakinggan natin ito. Nakita ko lang po itong isang statement na hanggang ngayon ay naninindigan po ang Malacanang at patuloy po nililinaw sa ating mga kababayan na ang pamahalaan po natin ay hindi nakikipagtulungan sa ICC. At kasi nga sabi nila mukhang nakalap na raw po ng DOJ ang lahat ng mga tetestigo
dun sa mga paratang laban po sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ano ha? Sige, pakinggan natin. Ito yung pahayag ni Atty. Claire tungkol sa bagay na yan. Pakinggan natin. Direct? Parang sa ating pagkakadinig ay tutulungan ng DOJ ang mga witnesses para makapag-testify, para mabigyan ng hustisya ang dapat na mabigyan ng hustisya. Hindi directly makikipagtulungan sa ICC. But this is upon the request of the ICC. Still, ang tutulungan po natin ay ang kapwa nating Pilipino na nangangailangan ng tulong para mabigyan sila ng hustisya. So yun po ang parang tuloy na sabi ng iba, ano ba talaga na? Tumutulong ba talaga o hindi? Technically, parang sa tingin ng mga... Hindi niya nasagot yung tanong. Ganun pa rin. Kung tutulungan mo yung mga biktima, dalhin mo doon sa ICC. Ibig sabihin, nakipagtulungan ka pa rin sa ICC. Kasi request ng ICC yan. Ito namang si Auntie Claire talagang ginagawa naman niyang tanga-tanga yung kanyang sarili, mga kababayan. Kaya marami tuloy yung nagdududa. Abogada ba talaga ito? Talaga bang totoong ano ba ito? Abogada ito? Dahil nga sa kanyang pananalita. Kung gano'n naman talaga, kung gano'n din gagawin ng DOJ, tutulungan, dalhin yung mga tawag nito mga kababayan, itong mga sinasabi ng mga biktima, gagastusan. Palagay natin, gagastusan ng DOJ kasi saan ba kukuha ng pira yung mga kababayan, panggastos. Mula din sa ating buwis mga kababayan, sa ating tax. Gagamitin nila yung pira ng kabanang bayan para ipanggastos, no? Para nga madala sa dahig yung mga sinasabi nilang mga biktima. Ibig sabihin, ang pamahalaan ito nakipagtulungan sa ICC. Talaga naman. Ito patuloy natin. Sa kanya eh. Opo eh. Still, sabi niya, upon the request of the ICC. Oho. So kung walang request ng ICC, hindi magre-react yung DOJ. Yes. Tama. Opo. Sa mga tweet, anong klaseng pagtulong ang ginagawa? Sino tutulungan? Yung witness against the former president. Yes po. Oho. Sa mga tweet, dadalhin sa ICC, ganun ba? Mukhang yun po ang Magkano plano. ba ang gagastusin? Ayun lang. Samantalang kung dito nilitis ang dating Pangulo, o kahit na taga Mindanao yun, hindi naman siguro ganun kagastos yung pupunta ka sa Netherlands. Opo. Ayaw nga lang dito litisin, Senador Marcolita, dahil nga, wala daw ebidensya. Wala daw silang hawak ng mga ebidensya. Nabura daw lahat. Diba? Kaya daw hinayaan nila na ipadala doon sa ICC. Wala namang ebidensya. Tapos doon sa ICC, mayroon kayong maibigay na ebidensya doon. Napakalaking kalokohan naman yan. Isip-isipin mo sakripisyo para makarating ka sa Netherlands. 16 na oras nandun ka pa lang sa Dubai. Oo. Pagkatapos, 4 na oras pa yata bago ka makarating sa Netherlands. Opo. Pagdating mo sa Netherlands, kukuha ka pa ng kotse, siguro mga halos 1 oras pa bago ka makarating sa The Hague. Oho. So kung papupuntahin mo doon yung titestigo kay Nadiuman o titestigo Laban sa dating dating Pangulo, paano siya mabubuhay? Pamasahe, pagkain niya, saan siyang hotel. Alam ka naman, pagkatapos mong Matulungin sa uuwi na siya, karton. matutulog doon ilang araw siyang matutulog. Gaano kamahal ang hotel sa The Hague? Opo, pakalamig pa doon. Oho. Oo. Oh, pero... Yung isusuot niya, Opo. hindi mo siya bibigyan ng jacket, baka pang isa-isa. Ganun pa man daw po, hindi pa rin sila tinutulungan ng gobyerno. Hindi ko pa alam kung paano. Paano mo ipaliliwanag yun? Ah, Ang mga Pilipino, matatalino yan eh. Kahit ano pang sabihin mo, kahit baligtarin mo pa yung mga pangyayari, nagkukunwari lang yung mga ganong klaseng sagot. ganun ba? Umiipaiwas lang ang tawag, ano? So, unang-una, dinala mo dun yung dating Pangulo nang walang due process, di ba? Napag-usapan na natin lahat yan. Na-discuss natin lahat yan. Opo. Isip-isipin mo, nakipag-ugnayan sa Interpol, di umano. Hindi mo naman nakita yung representative ng Interpol na siya sana ang nagbigay ng, ito yung warrant of arrest. Ang gusto ko makita, yung physical na pagpipresenta ng warrant of arrest.
Mr. Former President, I am the representative of the Interpol. I was asked to deliver and present to you the warrant of arrest coming from the ICC. Wala namang ganun eh. Pag tinanong mo yung General Torre, asan po yung ano? Andito po sa akin cellphone. Yun eh, puro... Sabi, hindi kami nakipagtulungan. Yun lang dinala mo ron eh. Ayun na nga po. Oh. Na Ang laki nakaready na lahat. ng tulong mo sa ICC. Pati aeroplano, ano, di ba? Oo. Ang ICC bang nagbayad nung magkano ang gasolina Oo. ng eroplanong pupunta doon? Yung rent, di ba? Oo. Magkano yung rent? Palagay mo, mga 250,000 per hour. Ganun mo ba? Okay, nag-eroplano rin. Hindi ba nagkakampanya ako? Oo Ilan nga ba, po pala. ilan ba yung jet na ginamit ko? Mabuti na lang, napakarami kong naut. Yun ang mga kababayan, napakasinungaling nitong si Attorney Claire Castro. Sobrang sinungaling yan. Sa bagay mga kababayan, kanino ba magmana yan? Kanino rin ba susunod yan? Di doon din sa napakasinungaling na si Pangulong Marcos Bangag mga kababayan. Noong una, sabi niya, hindi siya makipagtulungan sa ICC. Tapos biglang dahan-dahan na nag-iba yung kaniyang pananalita hanggat nalaman natin noong pagka-aristo nga at pagdala ni kay dating Pangulong Duterte doon sa dahig. Sinabi na rin niya na nakipagtulungan sila ng kunti. Hindi man riktang talagang nakipagtulungan pero nakipag-ugnayan. Ganun din. Nakipagtulungan din. Tapos ngayon, sasabihin na naman nila na hindi sila nakikipagtulungan. Pero yung DOJ ay tutulungan yung mga sinasabi nilang mga tawag nito mga kababayan, yung mga witness na makarating doon sa dahig. Ganun din naman. Tulong pa rin yan sa mga sinasabi mong mga saksi para makarating doon. At request ng ICC yan, ibig sabihin, nakipagtulungan pa rin kayo sa ICC. Wala talaga mga kababayan. Ginagawa tayong tanga ng mga ito. Napakasinungaling nitong si Attorney Claire Castro. Yan din yung gustong iparating ni Senador Elect Rodante Marcos. Yun na nga, nandito na lang muna. Bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Elisa Borbe, kay Ma'am Berge Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Sit, shoutout Sit ng Camarines Norte, kay Imart Tugunon, shoutout na rin kay Rumiel Crusim, shoutout na rin kay Ma'am Elisa Borbe, tapos na Efren Biton, kay Imelda Pascua, shoutout sa iyo Ma'am, kay Mildred Martin, kay Ariel Untalan, at sa lahat-lahat medyo hapon na, medyo gabi na. Kung anong oras mo nito mapanood tong aking reaction video mga kababayan. Shout out na lang sa lahat. Hanggang dito lang muna at once again, this is Aaron TV. Mo ingat na lahat. God save the Philippines.